Sir, nung time na yon, ang company ko ay natask para sumama sa battalion operation papunta sa border ng Lanao at saka Bukidnon. So, it was a 7-day operation. Yun yung usual na dinadala namin kapag nag-ooperate ng medyo malayo sa mga syudad. And nung dalawang araw na kami na naglalakad, may tumawag sa radyo at sinasabi na nagkameron ng kaguluhan sa mismong Marawi City. Kaya nung time na yon, ang iniisip namin is wala pala yung kalaban doon sa pupuntahan namin. Andun pala sila sa syudad. Yun pa lang yung information na meron kami nung time na yon. Nagsabi yung battalion commander ko na hinihiling ng higher headquarters na makabalik ang unit namin sa Marawi City para matulungan ang mga unit na nandoon noong time na yon. Kami naman, napaisip din kami paano namin siya gagawin ng mas mabilis. Kasi yung 2 araw na umakyat kami sa bundok, talagang nahirapan kami papunta doon sa target namin sana kung saan namin pupuntahan yung mga kalaban. Ang sabi sa amin, dapat yung pinakamabilis na makabalik kami sa kalsada para ma-pick up kami ng mga trucks papunta sa Marawi City, gawin na namin. Kaya nung time na yon, nag-usap-usap kami, mga unit leaders mula kay battalion commander ko at saka sa ibang companies na kasama ko, si 2nd Scout Ranger Company. Ang sabi ko is, sige, tusukin na natin papunta doon sa kalsada. Kaya, nung tanghali na yon, hindi na kami kumain, dire-diretso na. Lakad na kaagad. Ang sabi ni Batcom, tuloy lang, kung saan tayo abutan ng gutom, doon na tayo kumain. Akyat, baba, tawid ng ilog. Maalala ko sa loob ng 2 araw, napakahirap na pag-akyat yun sa bundok. Kasi punong-puno pa yung mga backpacks namin ng supply na 7 days. So, ang nabawas is 2 araw pa lang. Kaya may 5 days pa rin na hindi naman namin pwedeng itapon o bawasan. Kasi hindi namin alam kung saan kami dadalhin pagkatapos ng command na bumaba kami sa pick-up point kung saan kami pupuntahan ng sasakyan. Unang gabi, unang araw, mula tanghali hanggang gabi, dire-diretso lakad. Inabutan na kami ng ulan. Nag-iisip na yung mga leading namin kung saan sila dadaan kasi gabi na, wala kaming night vision capability. Kasi ang Scout Ranger naman, ang inaasahan namin is yung competence ng tropa. Paano siya maglakad paggabi. So, hindi namin alam kung saan pwede kaming masalubong ng kalaban since nandun na nga daw yung mga kalaban sa baba. So, tuloy lang. Yung buong batalyon namin na 2 kumpanya, more or less, around 200 kami naglalakad ng gabi. Sinusundan namin yung isa't isa hanggang nakarating kami kinabukasan ng madaling araw, malapit sa kalsada. Natatanaw na namin yung kalsada, andyan na yung mga truck, pero sobrang akyat baba pa rin. Tuloy lang. Pagdating namin sa kalsada, nakita namin yung mga tropa, talagang pagod na pagod. In more than 24 hours na lakad, walang tulog, walang kain. Makita mo talaga yung exhaustion ng tropa na pag may sinabing command na gagawin talaga, nandun yung professionalism ng tropa. Hindi na kailangang sabihin ng mga unit leaders na hindi, pahinga tayo. Sila mismo yung gustong makabalik kasi alam nila yung importance ng mission. Alam nila yung kalaban namin is oras. Lalo na sinasabi sa amin nung habang naglalakad kami, mula nung nalaman namin yung information na may kaguluhan nangyayari sa Marawi City is may mga unit nang napin down at may mga unit nang nahihirapan doon dahil overwhelmed ang armed forces natin or ang Philippine Army ng strength ng kalaban. Mas marami yung kalaban kaysa doon sa mga unit na natira sa Marawi City.
First day yan. First day, Opo, 24. sir. First 24 hours ng reception namin ng information. Ganun kaagad yung nasa isip namin. Ang nirelay sa amin na information ng brigade is may mga unit na na-overrun ng kalaban. Mga unit na nasa kampo mismo na nagugwardya sa Marawi City at saka mga unit na pumasok para mag-address doon sa initial encounter na nangyari sa loob. So, ang first mission namin is makarating muna doon sa pinakamalapit na kampo na nagbabantay sa Marawi City. So, pagdating, so in-extricate kayo from where? Saan kayo sinundo na ng truck? Kung saan kami in-LD, sir, doon din kami pinick up. Saan doon? Sa kabila ba? Sa may Basakan, kabilang area? Bali, eastern portion na yun ng Marawi City, sir. Around, siguro, mga nasa 10 kilometers. Sa kabilang lake? Kabilang lake na po, sir. Kabilang side ng Marawi City. Tawid ng lake, sir. Okay, so pagbalik nyo, pagod na pagod yung tropa, alam nyong napakalaki na nung problema, alam napakalaki na ng gulo. So anong unang kuwan sa inyo? Salpak sa inyo? Pagkasundo sa amin ng mga vehicle, sir, sinalubong kami ni Deputy Brigade Commander Colonel Ponyo. Nandun na siya sa kabilang side ng Marawi City. Ang initial na ginawa namin, sir, is yung Council of Commanders meeting. Pinatawag na lahat ng unit leaders ng 1st Battalion. And then siya mismo yung nag-brief sa amin sa mapa. Very limited yung information na nakita namin, sir. Yung detachment na yon na pinuntahan ni Colonel Ponyo, doon din kami nag-meeting before kami nag-LD papuntang Bukidnon o naglakad papuntang Bukidnon sa boundary. Para sa isang commander na nakakita ng mapa na pulang-pula, pag sinabing pulang-pula is yun yung location ng mga kalaban. So, in a matter of 24 hours, yung Marawi City, nilagyan nila ng mga pula na markings. Yun yung nagsasabi na nandun yung kalaban sa mga lugar na yun. Halos mapuno siya. First 24 hours pa lang ng gera sa Marawi City. Ganun ka-overwhelming yung strength pala nila noon at that time, nung simula pa lang? Opo, sir. Location pa lang yon. Ang sinasabi doon sa mapa, walang strength ng kalaban. Location kung saan sila nakapwesto. North, east, southwest ng Marawi City, meron siyang pula. And wala makapagsabi sa amin kahit si Colonel Ponyo at saka yung brigade intelligence officer, hindi nila alam kung gaano kadami. Basta ang initial briefing sa amin is nandito sila sa loob ng Marawi City. Ito yung mga portion na ino-occupy nila sa ngayon. First 24 hours. And then, nandun kami sa southern portion ng Marawi City. Ang sabi ni Colonel Ponyo, dito kayo papasok, banda. Southern portion? Opo, sir. Ang southern portion ng Marawi City. Ang tanong ni Batcom, sir, anong target namin? Doon na nagsabi yung si Colonel Ponyo na kahapon, habang naglalakad kayo, meron tayong ipinasok na 2 tangke ng Armor Division. Ang purpose nila sana is mag-rescue doon sa police station na na-overrun accordingly ng kalaban. Kasi yun yung nag-report na isa sa mga kampo na na-overrun na ng kalaban. Unfortunately, hindi sila nakalabas. Yung 2 armored vehicle? Opo, sir. Ang transmission, noong gabi, habang naglalakad din kami, ang last na transmission ng taga-armor, nung 2 tangke is, ang sabi ng officer nila ay, sir, napin down yung isang tangke ko na RPG, kaya nabutas yung gulong, hindi siya makalabas. So, hindi siya iniiwan ng naunang tangke kasi magkabody silang pumasok. Kaya ang ginawa nila is nag-all-around security. Yung ibang personnel ng tangke lumabas
At yung iba naman naiwan sa loob ng tangke. Lalong-lalo na yung mga driver at saka gunner ang naiwan. After ng transmission na yon, may mga ibang units na nag-attempt na pumasok para mag-reinforce. Pero na-block na sila ng kalaban. Ibig sabihin, na-cordon na yung dalawang tangke. Kaya hindi sila ma-reinforce ng ibang units. May isang platoon na medyo nakadikit, pero hindi niya makuha yung tangke at saka yung mga personnel kasi masyadong malakas daw yung nakapalibot na kalaban. Kaya sabi ko kay Batcom, kay Lieutenant Colonel Yungke, Sir, kung saan dumaan yung naunang platoon na magre-rescue sana, hindi na tayo doon dadaan kasi ibig sabihin, alam ng kalaban kung nasaan yung location ng reinforcement. Tinignan namin yung mapa kung saan konti lang yung pula or kung saan konti lang yung na-identify na location ng kalaban. Sabi ko kay Batcom, since ako yung leading company, Sir, dito na lang tayo dadaan. Mula doon sa detachment hanggang loob ng Marawi City, by foot na kami, Sir. Hindi na kami nagpahatid ng sasakyan. Approximately Around 3 to 4 kilometers, Sir, galing sa detachment. Doon na namin na-try yung pinapractice natin palagi sa Ranger School. Kung kailangang mag-team run, platoon run, gawin na natin kasi oras yung kalaban natin nung oras na yan. So, after ng briefing ni Colonel Ponyo, si Battalion Commander naman, kinausap niya kami, unit leaders at saka lahat ng tropa. Doon ko nakita kay Battalion Commander namin, hindi po na kami kung anong itsura namin pagkababa namin ng Marawi City. Ang naiwan lang mga tail scout habang nagluluto at kasi hindi pa kami kumain, Sir, sa loob ng 24 oras. pagod kayo, umuulan, di ba? Opo, sir. May picture ako sa inyo noon eh. Yes, sir. Umuulan, pagod. Opo, sir. Parang nag-back and forth lang kayo ng bukid noon. And then, bagbag na ng Marawi. Opo, sir. Yun ang nangyari, di ba? Opo, sir. Ibig sabihin, 3 araw na kami naglalakad, sir. Sa 3 araw, isang beses pa lang kami natulog. Kaya medyo pagod talaga yung tropa, sir. Habang binibrief kami ni Battalion Commander, doon ko nakita sa tropa na napaisip ako, sir, kung pwede na ba kaming pumasok? Kasi 3 araw na kami naglalakad, talagang pagod na sila. Tapos, pagkababa namin ng mga truck, makita mo yung mga personnel or mga tropa namin sa kumpanya na sira na yung paa kasi masyadong maulan. So, may mga pilay, may mga sira na yung gamit kasi talagang magubat dun sa pinuntahan namin, sir, sa bukid. Pero yung mga team leaders na nasa harap habang binibrief ni Batcom namin, sir, very eager pa rin sila, sir, na malaman anong meron sa loob saka saan kami pupunta. Kasi sa mismong location namin, naririnig namin yung putukan sa loob. Ganon. Malayo pa siya kung nasa 3 to 4 kilometers. Pero ganun kalakas yung putukan nung araw na yun, sir, kasi umaga pa lang ng kinabukasan. Umaga kinabukasan after nung armor. Opo, sir. After nung napin down yung armor. So ikaw bilang company commander nun, ano yung utak mo? Paano yung diskarte mo? Paano ka nag-respond doon sa challenge na ganun na blind ka sa intelligence, halos, pero meron kayong kailangan gawin na malaki? Yung sa akin, sir, as the company commander, since titinan talaga kami ng tropa, anong gagawin namin as unit leaders. Kung paanong composure ni Batcom namin, paano siya nagsalita sa harap ng buong batalyon. Ganun pa rin yung ginawa namin, sir. Kami 2 company commander, ako at saka si Captain Ercilia noon. Kinausap namin separately yung first at saka second company. Siya sa second, ako sa first, sir. Hinarap namin yung mga tropa. Ang sabi namin is, ang first mission namin is, hindi pa namin masabi una, sir, na rescue operation kasi hindi naman namin alam pa yung sitwasyon ng mga taga-armor unit. Ang sinabi pa namin, sir, is reinforcement, not a rescue mission. Ang alam namin, sir, okay sila. Wala na silang transmission.
Meron silang natirang radyo, sir, nung gabi. Yun yung last transmission nila. Isang radyo lang yung dala nila, sir, kasi immediate din yung pagka-reinforce sana nila sa pulis. Isang radyo lang ang dala nila, nalobat pa, sir. Hindi na inabot ng umaga. So, through cellphone lang, sir, yung transmission na through one of their officers, sir, si Lieutenant Alvarez during that time. And ang last transmission niya is hindi na sila magkakitaan ng mga kasama niya. Tinanong ko kung ilan yung kasama niya. Hindi niya rin ma-account kasi sila, magkakaibang unit na inipon para mag-reinforce. So kahit before sila umalis, hindi sila nakapag-account. Isa yun sa importance ng troop leading procedures na palagi kong inuulit kapag nagle-lecture ako dito sa school series. Mahalaga yung bago kayo umalis para mag-conduct ng isang mission. Alam mo kung ilan kayo, accounted kung ilan kayo. Kasi iyon yung isang naging malaking problema niya on the course of our reinforcement nung unang beses pa lang. Hindi niya masabi kung ilan sila at nasaan yung iba. So as a leader, isa yun sa malaking bagay na dapat matutunan ng mga junior officers is always account your men before and during combat operation. Hindi ko sigurado sa sarili ko, sir, kung talagang hindi niya na-account before their jump off or medyo na-overwhelm siya sa situation. Kaya hindi niya na masabi kung ilan talaga sila. Kaya nung time na yun, sir, pagpasok namin, wala kaming communication between my company or the battalion at saka sa armor unit. As in, zero communication kami, sir. Location lang nila ang meron kami. Hindi pa siya Golf Charlie kasi wala silang GPS. Location lang ng dalawang bakal ang alam nyo. Location ng dalawang tangke. Yung tao niya, hindi namin alam kung saan sila, sir. Gaano kalaki yung inoccupy nila na defensive position, hindi rin namin alam, sir. Yun yung isa sa mahirap na paano namin sila nilapitan at saka paano kami nag-communicate on the course of our reinforcement. So yung 3 to 4 kilometers na pagpasok namin sa loob, parang blind kami kung saan namin sila pupuntahan. General location lang. Ang mission nila is mag-rescue doon sa PNP. Malapit siguro to doon sa station. So yun lang yung ginawa namin, sir. Location ng one platoon na magre-rescue sana sa kanila, magre-reinforce. Yun yung alam namin, sir. So, yun yung dahan-dahan namin dinikitan. So, around 1 p.m. or alauna ng hapon, nag-start na kaming pumasok, sir, sa Marawi City with habang naririnig lahat ng putukan nung araw na yun. So, ano ba yun? Talagang several locations ba ang putukan nun? Several locations, sir, yung putukan, magkakaiwalay. Merong malakas, merong mahina, alam mong malayo na siya. Medyo matagal na naman kami nag-ooperate. Determine mo talaga kung 500 meters ba siya or 700 hanggang 1K yung layo ng putok. Maririnig mo pa siya. Lalo nandun kami sa syudad talagang. Wala na kasing nun, sir. Wala nang mga sasakyan. Wala nang kung ano-anong ingay sa paligid. Putok na lang talaga yung maririnig mo. So, maririnig mo na may malapit, may malayo, may malakas. Meron ding yung caliber ng baril. Halos ma-determine mo na rin na pag pumutok ng dug-dug-dug-dug-dug, automatic, baka 60. Pag pumutok ng bang, ganun kaagad. Ibig sabihin, may mga M203 din sila. So, habang pumapasok kami, grabe yung imagination namin, sir, kung grabe, ano kayang meron sa loob? Ano kayang maabutan natin? Leading yung First Scout Ranger Company noon, tinitingnan ko yung isang section ko sa harap. Nauna yung section ni then Lieutenant Gimaol, ako, pangalawa. Kasi lagi siyang nag-aantay sa akin kung anong command, saan kami next na pupunta, sir. So, dapat na-observe ko yun nasa harap. Siguro mga 15 to 20 personnel sa harap, nandun na ako sa sunod, and then, nandun na sa likod yung buong batalyon. Yun yung naging formation namin, sir. Hindi kami makapag-form ng ibang formation other than file formation
Kasi ang dinaanan namin, sir, is mga singit-singit na mga bahay at saka nag-evade na kami sa kalsada kasi siguradong babantayan nila yun. Kaya talagang file formation lang ang naging formation namin. Buong batalyon. Hindi ang haba-haba nung Ang linya haba niyo. namin, sir, almost 200 kami na pumasok sa loob. Isang mahabang linya lang yung nagawa namin, sir, kasi kailangan namin tumago. Na-consider namin yung mula doon sa detachment, line of contact na siya. Hindi na siya basta-basta line of departure. Kasi maririnig mo na yung mga putukan. Nandyan na sila sa paligid, basically. Encounter na siya. Yun yung naisip namin kaagad. Kaya yung posture namin, encounter na siya. Tago ka na after mo tumawid sa open area. Dikit ka na kaagad kung saan ka pwedeng mag-cover. Hindi na pwedeng concealment kasi araw yun, sir. Alauna ng hapon. Okay naman, sir. Nakahanap kami ng daan hanggang makadikit kami doon sa isang platoon ng DRC na mag-reinforce sana. Na magre-reinforce sana. Kaso hindi sila makadikit. Doon namin nakausap yung officer nila, sir, na platoon leader. Sabi ko, saan yung location ng armor? Sabi ng platoon leader, sir, tapatin kita. Hindi talaga namin makita, sir, kasi hindi kami makadikit. So, yun yung nirelay ko kay Batcom namin, sir. Na, sir, hindi pala makita ng reinforcing unit yung armor. Hanggang ngayon, sir, hindi pala alam. Hindi man lang niya ma-approximate distansya? Hindi niya sir. Hindi niya. Since wala nga contact, sir, sa radyo, hindi niya rin alam kung nasaan talaga yung dalawang tangke na i-reinforce. Doon pa lang sa pwesto nila, sinalubong na daw sila ng kalaban, sir. Kaya hindi na sila nakagalaw. Nagkita kami, sir, mula alauna hanggang alas 3 ng hapon, naabot na namin yung isang platoon. Yung 3 to 4 kilometers, sir, natusok na namin siya. Buong batalyon, nakapasok. Nandun din sa likod si Batcom, sir. Ang sabi niya, sir, hindi namin makita. Kaya ang sabi ko kay Captain Ercilia is, Bads, hanapan muna namin ng paraan saan tayo dadaan. Kasi hindi pala sigurado nung reinforcing unit yung location ng armor. Kaya nag-probing kami, sir. Tusok. Pag maraming putok, balik. Tusok. Ito, kaya to. Pasok. Yun yung ginawa namin, sir. Grabe, ganyan na. So, Buti walang casualty agad sa inyo. Wala kaming casualty ng araw na yun, sir. Pero, na-determine ko, sir, nung tusok, may putok, balik kami, sir. Kailangan namin mag-assess kung kaya ba natin ngayon, sir, kasi kaya ba namin ngayong araw? Kasi dumilim na, sir, inabot kami ng dilim ng hapon. Yung tusok namin, sir, automatic. Dug-dug-dug-dug. Response ka agad yung First kalaban. burst ka agad, sir. Atras kami, sir. Sabi ko doon sa company ko, atras tayo. Kasi hindi talaga natin makita. Bakit namin tinusok yung lugar na yun, sir? Nakita namin yung dulo ng tangke. Nasa junction siya. Nakita mo, dulo lang. Oh, sir, yung dulo. Maliit na talaga siya. Yung dulo ng sasakyan. At least may indicator Opo, kayo na sir. nandun na. Nakita namin yung dulo. Medyo nakaungos siya doon sa junction. Kung saan siya nabalahaw. Kasi nga, na-RPG siya. Maliit na siya. Kung i-estimate ko ngayon, sir, mga nasa 400 meters mula doon sa location namin kung saan namin unang tinusok. 400 meters, sir, is siguro mga 3-4 na block kung nandun ka sa mga kalye. No? Mga 4 na junction. Nakita namin yung dulo. So, dinahandahan namin siya. Pero malayo pa kami, sir. Yun na. Unang hapon, burst ka agad ng... Hindi, padilim na. Padilim na, sir. Tumusok ka pa rin. Tumusok pa rin kami, sir, kasi iniisip namin, sir, more than 24 hours na sila doon. So, hindi namin alam kung anong situation nila doon. Brown out na ba Marawi noon? Hindi pa. Brown out na, sir. So, madilim na talaga. Madilim Pagpasok sir. nyo, dilim na. Wala nang ilaw. Bago kami bumaba, may contact pa kami sa cellphone ni Lieutenant Alvarez. Sabi ko, anong location nyo, Bok? Sabi niya,
Text lang, sir. Hindi na siya makatawag kasi nagsisave daw siya ng battery. Ang sabi niya, sir, nandito kami sa bahay na 2 floor. Ang sabi ko, napakadaming bahay dyan, Bok. Saan yung 2 floor na yan? Sabi niya, sir, may truck sa harap ng bahay at saka parang open area, parang dryer ng palay. Sabi ko, Bok, nandito na kami. Malapit na kami sa inyo. Kung hindi mo kayang i-locate kung saan ka talaga, pwede kang magpaputok ng let's go. Yung sabi ko, let's go. Pak, 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 pak. Ganun man lang, sabi ko sa kanya. Ang sabi niya, sir, nandito ako sa loob ng CR. Hindi ko kayang magpaputok ngayon ng baril. Sabi ko, bakit nandiyan ka sa loob ng CR? Sir, sinusunog ng kalaban yung bahay kung saan kami nakapwesto. Sabi ko, nasa 2nd floor ka sa loob ng CR. Sinusunog yung ilalim? Sabi ko doon sa text, sir. Sabi niya, oo sir, nandito sila. Nararamdaman namin sila sa baba. Sa baba ng bahay? Oo sir, sa baba ng bahay. Sila sa tropa niya nasa 2nd floor? Nasa 2nd floor sila sir, nasa baba yung kalaban. Sinusunog yung bahay kung saan sila nakatago sir ng tropa niya. Sabi ko, ilang kayo dyan? Sir, 4 kami sir. Hindi ko na alam saan yung iba. Sabi niya sir. So talagang pinilit namin sir nung araw na yun na makalapit. At saka habang pumapasok din kami sa Marawi City sir, nakikita na namin daming sunog. Hindi ko alam kung dahil sa mga putok o dahil sa sinusunog talaga ng kalaban yung ibang bahay para magkameron sila ng concealment. Hindi namin makita kung saan kami dadaan. Nung sinabi niyang sinusunog na kami, sir, dito sa bahay kung saan kami nagtago, hindi na kami nag-hesitate, sir. Pasok ka agad. Pero alam mong yun na yun? Hindi pa namin makita yung bahay, sir. Kasi nga, madaming nasusunog, sir. Hindi pa namin makita. Yung tangke, sir, na nakita namin yung dulo, yun lang yung identification namin. Malamang malapit doon sa andun sila. tangke yung location ng mga taga-armor. Pero malapit siya kung ngayon natin iisipin, 400 meters. Pero sa lugar na yon na madaming bahay at saka may kalaban, napakahirap nun sir kasi isang block lang, napakatagal bago siya maklear. So nung araw na yun sir, hanggang dun lang yung inabot namin, siguro mga 300 to 400 meters mula doon sa tangke. Sinabot kami ng gabi, sir. Umatras kami. Sabi ko sa radyo, tinawagan ko si Batcom, sir. Hindi na kami nagkita kasi madilim na. Sir, halt muna tayo. Nandito na yung kalaban, sir. Nakita na namin yung tangke pero hindi natin kayang lapitan ngayon, sir. Nag-stand kami, sir, buong gabi. Habang kinakausap ko si Lieutenant Alvarez, sir, sa cellphone, sabi ko, Bok, mag-ano tayo? Save ng battery. Kung hindi mo kailangang mag-text, tumawag, text lang. Nandito na kami. Huwag kang mag-alala, sabi ko sa kanya. Taga 1st Scout Ranger Battalion, Bok, sabi ko. Nagpakilala ko sa kanya, sir. Ako si Captain Karandang, sabi ko. Nag-reply siya. Ang sabi niya, sir, please, tulungan niyo kami, sir. Yun yung last na transmission namin, sir. Natuloy ba sila nasunugin? Yung building? Tuloy-tuloy yun, sir. Only after ng rescue, doon namin na-find out. Na tuloy